Kasi ang stand kasi ng ating kapatid, dahil nakagisnan mo ang aral ng Trinity, di ba? Concept of Trinity. Father, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So, sa Trinitarian kasi talagang ang pag pinaliwanag ng Father, madali. Son, okay din, di ba? Pero pagdating kasi sa Holy Spirit, medyo ano na. Di ba? Yung third person. Yung lagi binibigkas, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Kasi ang God din, Holy Spirit din siya eh, Father eh. Kaya nilagyan siya ng third para magkaroon siya ng sariling identity. Kaya tinawag na Holy Spirit, third person of the Godhead, diba? O third part of the Godhead. Okay. So sa simula muna tayo. Wala pa ang lahat ng bagay. Ang tawag sa Diyos, eternal spirit. Yan muna, pastor, ang muna. So, kung eternal spirit itong pag-uusapan natin, ilan ba sila? At sino siya? Diba? Ngayon, kung Bible ang pagbabatayan natin, una, sabi ng Biblia, meron lamang isang Diyos. Okay, so, doon sa isang Diyos na yon, one God, may iba't ibang pagpapaliwanag na. Sabi, yung Diyos, tatlo sila. Tama, di ba? Yung iba naman, yung Diyos, yun ang Ama, at naging anak din. That's oneness. At yung iba naman, yung Diyos, isa lang talaga siya. Great Eternal Spirit. Nag-iisang Spirito. So, kanina tama dyan, di ba? Okay, so, pero dito nakasulat sa eternity from eternity. Gagamitin ko yung mga verse na yan. Hindi naman lahat siguro. Ito yung isang patunay natin na nagsimula ang Diyos, hindi God, kundi Great Eternal Spirit. Great Eternal Spirit. Okay. So, pag sinabing Great Eternal Spirit, siya yung tinatawag na Supreme. Supreme Being. One. Supreme One. Supreme One. Okay, sabi, Deuteronomy chapter 6-7 na tayo. Tinawag siyang Ekad Elohim. Ekad Elohim. Okay, dinidefine mo natin pastor. Sino yun? So, hindi siya God tawag niya. Kung sa kanya, Great Eternal Spirit, Supreme One. Sabi sa Deuteronomy 6:7, pakibasa. Hear, O Israel. Hear, O Israel, The Lord thy God, the Lord is one. the Lord our God is one. Yun ang sabi. Yung one, yun ang Ekad. Meaning, one. Pag sinabi one, isa lang po siya, Great Eternal Spirit. Sinabi. So, Ekad, that is a singular. Ekad Elohim. Elohim is God. Kasi ginamit na dyan, God, di ba? Elohim. So, isa lang yan. Isa lang yun. Great Eternal Spirit. Okay. Ano ba ang sabi? Bukod siya ay Great Eternal Spirit, bukod siya sa isa, Ekad 1, Deuteronomy ano po yan? 6:4. 6:4. Deuteronomy 6:4, and then Isaiah 57:15. Anong sabi? Ito ay Ekad. Meaning one. Supreme. Okay, sa Isaiah 57, ano sabi? Verse 15, pastor? Verse 1. Isaiah 57:15. May tawag sa kanya. I am the one. Lofty one. Yes.
15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako, na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob upang bumuhay ng loob na nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Okay. So, tinawag siya high and lofty sa English. Mataas at ano? Matayog. Yan ang Diyos. Ang ibig sabihin ng high and lofty, ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng bigyan ng sukat. Yung pag sinabi yung high and lofty, you feel all the universe. Kahit na ang dimension sa akin. Hindi siya pwedeng ilagay mo sa isang geographical na ganito siya. Katulad ng iba, ginawa ang Diyos ay ang Diyos daw ay nasa langit. So kapag sinabing ang Diyos ay nasa langit, ibig sabihin, mas malaki ang langit kaysa Diyos. Tama ba yun? So, hindi ganon. Ang langit, nasa loob lang siya ng Diyos. Lahat, ano man, spirit world, universe, sa pinag-uusapan natin great eternal spirit, halimbawa ito siya, halimbawa lang, high and lofty, ang universe at spirit world ay ang langit. Sa Diyos, kung saan, ito, binigyan lang natin ang ano. Ibig sabihin, lahat-lahat, spirit world, pati universe, isang point lang siya. Pero yung point na yan, alam mo, pag ginano mo, napakalaki na. Kung ibig lang natin sabihin, yung great eternal spirit, hindi mo pwedeng ikulong sa loob ng isang lugar. Hindi pwedeng mas malaki ang place kaysa sa Diyos. So, nandun siya sa impyerno rin. Ha? Nandun siya sa impyerno. Yes. Kasi sa kanya yan. So, yung impyerno nasa loob lang ng dot. Kaya nga, sagutin din natin ano, sabi kasi, ano lang naman to, sharing lang, pag-usapan natin. Sabi ganon, may tutuloy siya. Bakit yung tumataas na kami dahil ang Diyos nasa langit? Eh paano kung nasa ilalim ko, di ba ligtad? Di ba? Hindi. Ang ibig sabihin kasi, yun ay parang semantics, no? Ibig sabihin parang, ano tawag dyan sa iba, paradox. Ibig sabihin yan, hindi siya yung literal. Kasi, halimbawa, sinasabi natin sa itaas, langit, ang ibig sabihin niyan Diyos, na hindi nasa isang lugar, kundi siya ay sakop lahat ang dimensyon. Eh, bakit tayo tumitingala? Bakit tinataas natin ang kamay natin? Kasi bilang pagkilala mo sa Kanya yan, hindi dahil nandun siya. Sugay. Yes, bilang pagkilala mo na siya ay Supreme One. Ito, si Kristo, tumingala ba? Tumingala. Sa 17, tumingala. Kinausap ka niya eh. Hindi niya kinausap ng pababa. Kinausap niya patingala. Pero alam ba ni Kristo, nasa isip ba niya, dandun lang ang Diyos? Nasa Kanya rin. Pero bakit niya pinapakitang ganun? Kasi, ibig sabihin nun, pagkilala mo yun sa Diyos. Alam ni Kristo na ang Ama nasa Kanya rin. Nasa Kanya rin, diba? Ang Ama ay nasa akin. Nananahan din ang Ama sa Kanya. At si Kristo, ang Diyos Ama nananahan sa Kanya, si Kristo nasa loob ng Ama. Ano nangyari yan? Nasa loob din ng dak. Si Kristo, lahat tayo, nasa loob tayo ng Diyos. Pero may term tayo, yung Diyos nasa loob natin. Tama? Dahil ako pala natin, di ba? Ang ibig sabihin lang yan, nasa loob sa atin, nasa loob tayo ng, yung sinasabi ni Sir lang kanina, ay kahapon, na parang dagat, nasa loob lang tayo ng dagat, lahat pupunta sa dagat. May portion ka na ng dagat, pero pupunta ka pa rin sa dagat. Di ba? At doon mo ma-feel, doon mo malalaman yung kalagayan. So, be in one. Be in one. So, dinidefine ko muna kung ano yung Diyos. Siya ay great eternal spirit. Kung umpisa, wala pang creation.
So, papasok tayo sa term God. Ano sabi ni Baba ng definition niya ng God? Power sa The akin. object of worship. Sabi dito, Yes, Power sa akin. object of worship. So, siya ba ay yung great eternal spirit? God na ba? Hindi. Hindi pa. Bakit? Wala Dahil pang creation. wala pa siyang ito pastor nito, basahin mo lang. Sige po. Siya lamang ang eternal, ngunit para siya maging Diyos, kinakailangan magkaroon sumamba sa Kanya. Kaya nilalang niya ang mga anghel, 10 ng mga nilalang, pati ng mga kerubin, at iba pa, upang sumamba sa Kanya. Wala pang human being. Wala pa. Angelic pa lang. Ayan, angelic pa lang. So wala, sabihin natin kahit angel, wala pa rin. Kasi pag may angel na, God na siya. Yes, kasi sasambahin na. Kasi sasamba na yung anghel sa kanya. So, before, hindi pa siya tinatawag na God kasi wala pang creation. So, doon sa panahon na siya ay naging God, kasi meron nang nag-exist na Creation. creation. So, bago nagkaroon ng creation, may ipinakita ang Diyos sa inyo. I am, and I am. Haya, aser, haya. Ano yan sa Hebrew? Yung kapsal sa Hebrew yan. Haya, aser, haya. Sakto ba yan sinasabi mo? Pagkat ka sa Panginoon, pag hindi sakto yan. Precise. Okay. Haya. Grado tayo ha. Sakto. Yun ang ibig sabihin nun. Ang iba niyan, ang term sa paliwanag niyan ay cause to be. Hindi nyo kong i-correct kung mali ako dito. Kasi may talaga. O, I am. Yung I Ako am na yan. nga. Ang ibig sabihin niyan, cause to be. May meaning sa bagong tipan. Cause to be happen. Yan. Pwede nyo i-correct. Ano naman na? Yes, tama. Medyo matagal-tagal na rin kasi kung ano. Kung ito ay, sa akin kasi pag-unawa ko, The cause to word be. I am, the word I to exist. Apo. Yung am na yan, we become. Yun. Yung Okay, ilong ito. mo yan. Future. Magiging future siya. Ngayon, ang gusto ko lang ipabatid, na yung I am na yan, great I am, siya yung kauna-unahang tinawag na logos. Amen. So itong logos na ito, sabihin natin meron siyang image. Siya yung great I am. Amen. Pastor, Spirit. sa Hebreo, Yahaw. Yeah. Yahaw. So siya yung great eternal spirit, nagbigay ng logos, at nung siya ay logos, form, sabi pa nila, sabi ni Barbana, yan daw yung amber, di ba? Yan yung kulay ng amber na talagang meron siyang super Kulong. Oh, may power siya. So siya yung Diyos, in spirit form. Ngayon, itong logos na ito, hindi ito mismo yung buong Diyos, Tama. kundi siya ay part of spirit. Ang tawag na prophet niya, revelated Giovanni. Yes, siya part of the spirit from great eternal spirit. So, ngayon, siya yung logos. Ano sabi sa Revelation 3:15? The beginning of the creation of God. Jesus Christ. Colossians 1:15. 16. Beginning of the creation. Siya ang pasimula ng lahat ng bagay. Si Kristo na ba yun? Hindi pa. Pero tumitingko siya kay Kristo, kaya nga sa salita, great I am. Darating ito ay nagre-represent sa tunay na darating sa spiritual. Ito dumating, creation from physical, literal. Na-create siya, ano kinirate niya? Ang mundo, ang lahat ng creation. Siya ang gumawa nun, hindi si Kristo yon. Pero siya nagtitipo kay Kristo sa spiritual, tama? Saan? Sa 7 church ages.
Yun ang creation. Yun talaga ang tumbok ng Diyos kung bakit meron ito. Nag-create siya, kasi naglalarawan siya sa perfect age. Yes. Pero, ito, tinatawag din siya yung tinatawag na Christ. Siya yung Christ siya. Siya yung, The anointed yes, original Christ. word. Yung spirit na yan. Original word. Yes, was Christ. Christ. Yes. Siya yun. Okay. So, nag-create siya. Genesis 1:3, let there be light. Bang! Nagkaroon ng universe, etc. So, yan Nagkaroon ng creation. yan po yung logos. Yan ang logos. So hindi yan si Siya yung Christ. Yahweh's Christ. Yahweh's Christ, yes. Siya yung Yahweh's Christ. Pero hindi yan si Kristo. Hindi yan yung ano. At itong logos, this is, tawag dito, itong logos na yan ay nagsisimbolo na ng nature. Ano yung nature? Yan, 1:4. Nature of Jesus Christ. Jesus Christ. Yan, John 1:4. So, ibig sabihin, yes. So, itong logos ito, from the great eternal spirit, yung great eternal spirit, pumitas pa siya ng isang part ng kanyang spirit. Okay? So, itong part ng kanyang spirit, galing din sa kanya. Hindi yun mismo yung kabuuan ng Diyos. Itong logos na ito. Meron siyang Spirit of God na sa loob niyo. The Spirit of God. Certain spirit yun. Pero, lahat ng attributes, lahat ng essence na kung ano meron sa Great Eternal Spirit nasa kanya. Ano yung Theophany yan? Yes, tinawag siyang Theophany. Revelated Theophany. Yung logos, tinawag siyang Theophany. Revelated Theophany. So, ano ba ang ibig sabihin ng Theophany? God's manifestation. So, ibig sabihin, kung God's manifestation, hindi mismo yan yung Diyos. Amen. Nagmamanifest lang yung Diyos dyan. So hindi yan si Jesus. Hindi. Hindi. Hindi rin siya si Jesus. Hindi pa. Pero, prefigure siya kay Kristo. Okay, so, matapos niyang lalangin ang lahat ng bagay, ayun, bang! Ano nangyari sa kanya? Sabi doon sa drawing na yan, he came back to eternal spirit. Pagkatapos niya maglalang. So, may creation na. Anong sumunod? Yung Theophany ba nawala? Hindi. Ang sumunod, pagkatapos nito, itong form na yan, bumalik sa Great Eternal Spirit, nagkaroon na ng creation, nagkaroon ulit ng Theophany. Sino na yon? Sino ang papalit sa kanya? Angelic. Kasama ba nilalang ng Diyos ang anghel? Kasama eh. Paglalang ng Diyos sa spiritual, kasama niyang nilalang anghel. Sino unang nilalang niya? Si Lucifer. So una nilikha yung angel. Yes. Ginawa niyang spirit world. Una munang ginawa ng Diyos ang spirit. Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God created heaven and earth. So una muna niyang ginawa spirit world. Yung lugar ng mga espiritu. Parang kompleto na, no? Genesis 1:1. So late ang earth. Ang unang ginawa ng Diyos, yung munang, So yung John 1:3, John 1:1-3, di ba yung word doon na nag-create? Ito yun siya. Iba doon sa John 1:14, In him was life. naging tao na siya, yung word. The word was Yes. in place. May So, pan. so hindi rin si Jesus yun. basahin natin. Yung 1:4 dito, in him was life. Yun yun. Sige, basahin natin. Yung 14, yung John chapter 1 verse 3. flesh. Para at least, Yung light. Maganda yung Maganda. tanong. 1:3. Kanin dulu yan surat. Yan 1:1. All things were made by Him, tama ba? Tama. By him, yung logos na yan. And without Him was not anything made that was made. Okay. Tama. So itong sinasabing all things were made By. by Him. Kung i-address natin to kay Kristo, halimbawa lang. Kung i-address natin to kay Kristo, yung salitang by, Parang ang isip Yung dyan, salitang- si Kristo ang creator. Hindi kasi siya yung word. tama. By him, by the word. Kung gagamitin natin yung John 1:1, By word. Sama-sama word. Word.
May voice, may prophecy. John 1, Nangyari. 3 ba yun? Taga 3? Three, three. Yung salitang by Him. Pamamagitan Kasi niya. sabing ganon, all things were made by Him. Sa pamamagitan niya. Okay, sa pamamagitan niya. Oh. Kung ito i-apply natin muna kay Kristo, o sabihin natin, apply muna natin sa Ama. So, siya yung pinag-usapan natin kanina. Logos. Okay. Sino Okay, lang po? naintindihan na natin pag logos, ano? Hindi yun mismo yung Ama. So, paninga. Pero, yun, Theophany. So, yun. Siya yung Theophany first na maglalarawan din sa anak na si Kristo. Okay? So, kung kay Kristo naman natin a-apply ito, ang ibig sabihin ng by Him, ibig sabihin niyan, indirect Indirect. creation. So, kung Indirect. indirect creation, anong ibig sabihin? Reason. What do you mean by reason? Ang ibig sabihin, kung wala si Kristo, hindi maalala ang lahat Siya ang ng bagay. dahilan. Kung wala si Kristo, yung unang pinag-usapan natin ng Logos, hindi gagawa yun. Tama. Kung si Kristo ay hindi nag-overcome. So, anong ibig sabihin doon ng si Kristo yung indirect creation na naging reason? Kasi kung ano yung dinaanan ni Kristo sa Logos ng Diyos, pinanganak siya, kalagitnaan, suffering, at dulo, yung pagkabuhay na maguli. Kung hindi mangyari yung pagkabuhay na maguli, walang dalalangin yung Logos. Hindi magkakaroon ng manifestation. Masundan niya, Pastor? Masundan niya ba? So, kung kay Kristo natin na-apply, indirect creation, hindi siya talaga ang direkta. Hindi siya ang direktang gumagawa. Kundi, ang Diyos pa rin ang gumagawa. Natandaan natin, di ba? Sabi ni Kristo, malinaw eh. Ang mga bagay na ginagawa ko, hindi akin, kundi nagmula sa aking Ama. Anything na, anumang bagay na merong literal, spiritual, wala si Kristong ginawa. Pastor, Tama po. Tama? Okay. Sa word. so kung wala siyang ginawa, sino ang gumagawa? Yung Ama na nasa Kanya. Yung Ama na nagtatrabaho sa Kanya, yun ang gumagawa. So, ano kalagayan ni Kristo? Siya rin ay parang naglilikha. Parang gumagawa, naglilikha. Kasi, pinasangkapan siya ng Diyos Ama. Parang yung angel. Yes. Salita na, nagkaroon ng kaso. Okay. From Logos, angelic. Tingnan mo yung drive, Pastor. Mula sa Logos, ang sunod na ginamit, tungkol sa Theophany, angel. So may pinapakita ang Diyos mula sa Logos, sumunod ang anghel, pagkatapos ng anghel, sino na? Nagpahapyaw siya kay Abraham, na yung ihahandog mo, anak mo Abraham, tipo yun. Yung ihahandog na yung tipo yun kay Kristo. So, ibig sabihin, pagkatapos ng Logos, sumunod ang anghel, Logos, and next, angel, Theophany yan Tao. ang sumunod, Brother George, Tao. man. Sino yung man? Una Si si Kristo Abraham. yan. Hindi lang si Kristo. Si Abraham. Si Kristo ang una, susunod tayo lahat. Tiyo pa nila. Yung big Theophany. Roma 8:29. Okay? So, ngayon, natin. Dinano ng mga. I-define naman natin, maliwanag nito, Pastor, kasi gusto ko i-touch yung main one. So, yung Great Eternal Spirit, naging God because nag-create siya. And pagkatapos mag-create, he become an object of worship. Kaya sumasamba sa Ano tayo sa object? Pag-object ba, ano ba siya? Ang sentro ng pagsamba. Oo. Isa na siyang konkreto. So God siya eh, paano siya? Tama. God siya, di ba spirit siya? Oh, spirit nga. Spirit ang Diyos, pero concrete siya. Ibig sabihin, meron siyang image. Meron siyang, hindi siya yung espiritong parang bulang wala. Di ba ang concrete, natatats? Yes, tangible. Paano yung spirit? Spirit siya, pero tangible siya. For example, hangin. Tawag ka nun. Yung hangin, mo naman nakikita eh. May consciousness. Pero nararamdaman ka, di ba? Yes. Yun.
Ang espiritu, hindi mo siya pwede mabigyan kasi ng image, pero meron siya. Ang tawag dyan, sabi ni Pope Francis, aura. Yun ang God. Meron siyang aura. Yung aura na hindi mo kayang paliwanag yan. Hindi mo kayang i-explain. Pero ang tawag natin doon aura. And that is the Spirit of God. Okay. Tinawag siyang object of worship kasi sabi nga Brother Kailan, siya na ang sentro ng pagsamba. Diyos yun. Great eternal spirit. Dahil meron na siyang kilala. Okay. Sa pastor doon sa Bikang 1 tayo. John 17:19 verse 11. Pakibasa mo, pastor. John 17. Verse 11 tayo. May papakita ko dyan. 17 verse 11. Sa English mo? Ako muna babasa sa English. And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee, Holy Father. Keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one. Ano na ito, Pastor? Okay. Yung may be one. Tandaan ko natin yung sinabi ni Kristo. No? Tapos, italo natin sa binasa ito ni Pastor kanina, verse 21. Sa 21, pakibasa, Pastor. 21. That they all may be one, Mm. as thou, Father, art in me, Mhm. and I in thee, that they also may be one in us, Mhm. that the world may believe that thou hast sent me. Okay. So, dito, pinapaliwanag ni Kristo yung tungkol sa kalagayan ng Ama. So, mayroong tinuturo, mayroong pinapaabot si Kristo sa kanyang mga alagad patungkol sa kanyang Ama. Na ano raw? Ang Ama ay makikiisa. Di ba? Sabi ni Kristo yon. Kanino ba unang nangyari ang Ama ay nakiisa? Kay Kristo. Tama? Amen. Yung Ama, unang-unang nakiisa kay Kristo. Pero ang tanong, nung si Kristo'y wala pa, ano ang kalagayan niya sa panahon ng Old Testament? Yun ang tinatawag na Holy Spirit. Holy Spirit, Old Testament. Wala pa New Testament, wala pa si Kristo. Siya ang Holy Spirit. Pag sinabing Holy Spirit, Pastor, hindi siya third person of the Godhead. Kundi siya rin yung Father God, the Great Eternal Spirit na nagkaroon siya ng katawagang God because of the object. Diba? So, tinawag siya Holy Spirit. At itong Holy Spirit, sa panahon ng Old Testament, siya ang tinawag na ang Son. Ako, tama yung spelling ko ng Ang Pahid. Anointing. Sino ba yung pinapahiran ng Holy Spirit sa lumang tipan? Prophets. Praise King. Prophets. Praise. Tama? Praise King. Yung mga Levites. King. Priest. Praise. Praise. King. King. Kings. Yan ang unction ng Holy Spirit sa Old Testament. I-define natin yan, Pastor. Ano ang pagkakaiba nito sa Old Testament at saka New Testament? Sa Old Testament, wala pa si Kristo, kaya ang tawag sa kanya, Holy Spirit. Kahit nung dumating na si Kristo at nandyan na yung mga alagad, Holy Spirit pa rin ang tawag. Okay? Ngayon, itong Holy Spirit, certain spirit. Pastor, hindi kasi pwedeng buong Diyos yan na ipapahid doon sa propeta, sa high priest, at saka sa king. Kundi certain spirit. Pag sinabing certain spirit, bahagi lamang po yun. Okay? Ngayon, kung propeta ang pag-usapan natin, at may pahid, itong prophets, na may pahid, at Holy Spirit, ay nasa kanya,
yung Holy Spirit tumatahan din dun sa propeta. So, when it say tumatahan, ibig sabihin, yung propeta na tumatahan sa kanya ang buong presensya ng Diyos, ibig sabihin yung propeta na sa loob siya ng Diyos. Nasa dimension siya ng Diyos. Yan. Kaya, yung Espiritu ng Diyos na nasa kanya, nakakapagsalita siya ng mga bagay, ng mga spiritual things. May prophecy, may seeing visions, kasi nasa kanya yung Diyos. Pero yung anointing na yan, yung pahid na yan, ang tawag namin dyan, external. O tinatawag na outdwelling. Ang sinabing outdwelling, pastor, pumapasok din yung spirit sa loob, sa kaluluwa sa espiritu, pumapasok yun, pero ang tawag doon sa espiritu ng Diyos na yun, no, yung presensya ng Diyos, yung aura ng Diyos ay outdwelling. So hindi indwelling. Hindi yan indwelling. Wala pang nangyari sa Old Testament na outdwelling, pastor. So, ibig sabihin ng outdwelling is temporal. Temporal. Aura. Temporal lamang yun, pagtahan dun sa mga lingkod ng Diyos, propeta, high priest, etc. So, yan yung outdwelling sa panahon ng Old Testament. Pagdating sa New Testament, maliwanag naman sa atin pagdating sa New Testament, dahil naituro na natin, dahil na babalikan, pastor. Okay, yung ano. Yung nangyari, i-touch lang natin. Dumating na si Kristo, Okay, Kristo. magsisimula na yung New Testament. Okay, magsisimula na yung grace. Itong grace, pastor, is pwede rin siyang Holy Spirit of God. Ibig sabihin, pag tinahan, sa panahon ng Old Testament, pag tinahanan ka ng presensya ng Diyos, sa panahon na yun, pag tinahanan ka ng presensya ng Diyos, pwede kang maligtas, pwede hindi. So, ibig sabihin, pag ikaw ay tahanan ng presensya ng Diyos, biyaya na yun para sa kaligtasan ng tao. Okay? Nasundan mo, sir? Yung testamento siya, no? Hindi pa ito New Ay, hindi Testament, pa Old Testament mo na. Sinabi ko lang sa pag tinawag na grace. Ngayon, sa New Testament, nang dumating na si Kristo, diba? Binautismohan siya, pag-aw sa tubig, bumakas yung langit. Diba? Pagbukas ng langit, may sumulpot na anyong kalapate. Spirit like Adam. Sa kwento, hindi yung, sa kwento kasi sa atin pag lumilipad yung kalapate. Hindi po ganun, pastor. Pag Espiritu ng Diyos, hindi ganun ang drama. Espiritu ng Diyos yan, ha? Anointing ng Diyos yan. Pagbukas niyan, lumabas yung Espiritong yan, itsurang apoy, at mabilis siya na pumunta kay Kristo. Ganito, ito yung heavenly. Lumabas siya. Ang itsura niya, ganito yun. Apoy siya na ganyan. Pero, mabilis yan, pastor. Paglabas niya, labas yun. At yun ay tumahan kay Kristo. Pagtahan sa kanya, may tinig. This is my beloved Son in whom I am well pleased. So yung Holy Spirit. Yes, well pleased. So, ang larawan ni Kristo sa pagtahan ng Espiritu Santo, ipinakikita na ng Diyos sa kanyang pag-create, kahit si Adan pa ng una, tatahan siya sa tao. Tama? Yes. Nung umpisang si Adan, ang purpose ng Diyos, tatahan talaga siya kay Adan sa pamamagitan nito, banal ng Espiritu. Kaso, hindi nangyari. Hindi nangyari yun. At kay Kristo naganap. Ibig sabihin, ang purpose ng Diyos talaga, na-create siya ng human, may body, may soul, and spirit, and He was to dwell with men and to walk with men. Ibig sabihin, ipaparanas ng Diyos sa mga tao na siya'y tatahan, na sa paglakad ng tao, sa pamumuhay ng tao, nandun siya. Yan ang purpose ng Diyos. Hindi siya hiwalay na napakalayo niya, at ito yung tao. Hindi. Mararanasan ng Diyos. Gustong maranasan ng Diyos kung ano yung nararanasan ng tao. Okay. Okay? So nakuha na natin yun. Okay, For so example, believers na ako ngayon. Hmm. Kailan sa akin pumasok yung Holy Spirit? Kailan pumasok ang Spirit? Oo. So, okay. Establish na to, no? Okay. Nangyari kay Kristo, at ito'y mangyayari din sa
Tao. Iglesia. Kasi si Kristo yung ulo, ang katawan tayo. Paano? Okay, ganito. Basahin natin ang pinangako munang Joel sa Old Testament. Kabisado naman natin yung Joel Pastor. 2. Ang pangako, sabi, I will pour out my spirit. So, sa time ng old Prophet Joel, nangako ang Diyos na i-pour out His Spirit. Pinangako na pala yun noon. I will pour out my spirit upon all the flesh. So, unang naganap, So doon sa Biblia Kay version, Kristo? sa Biblia version. Sa Biblia version ano yan, address. Yung Joel. believers. Okay. I will pour out my spirit upon all flesh. So, nangyari kay Kristo, yung sinasabing apoy na yan. Okay. Susunod sa iglesia. Eh, kailan ba yung sa iglesia? Pentecost. Tama? Doon ang katuparan sa 120 disciples. Diba yung nangyari kay Kristo, may apoy? At nung nangyari sa 120, may apoy? Nangyari. Kaya sabi ko kanina, ang drama, hindi yung biglang isang bultuhang apoy, lumilipad. Hindi. Pagdating ng apoy, pasok sa loob ng bahay, natipak yun. Pagkatipak, naging parang dila, sabi sa Bible. At sila'y nasa ibabaw ng ulunan ng bawat isa. Nasa present age na po tayo. Tapos na yung Present age. Tapos na Pentecost. Paano Okay. na siya? So tayo na, kung gusto natin New Testament, at paano natin New Testament tayo? Ngayon, ang present, New Testament. Sabihin natin New Testament. Simula Pentecost, 2020. Pentecost onwards. Tama. Kasi sabi, we are living in a times of refreshing. Yung time of refreshing, yun yung baba ng apoy. Yan yung baba ng Espiritu, yung number 6. Okay. I-define natin kasi, nang magkaroon ng church, pure church. Nagsimula sa Pentecost, pure. So, ganun ang tanggap. Okay. Tanggap ng Espiritu Santo, no? Pure. Simula sa mga apostles. Pagkatapos, sa mga Jew yun, pure Jew. Then pumasok ang time ng Gentiles, dahil history, tumanggi yung mga Hudyo, pumasok na yun ang biyaya sa mga Hintil. Gentiles. Tama ba? So, same, kung paano nangyari sa mga apostol, ganun din nangyari sa mga Hintil. Sa panahon ni Peter. Si Peter sa Acts chapter 10, nung siya'y nangangaral, habang siya'y nangangaral, wala siyang iniisip na tatanggap ang mga Hintil. Gusto natin basahin? 38. Basahin natin. Acts 10. 38. 38 ba yun? Basahin natin. Acts 10:38, God that anointed. Acts 10. Sigurado ba, brothers? Acts. Sa Yung Holy Spirit. Holy Ghost. Yung Holy Spirit tayo. Holy Ghost ito, 38. Oh, Holy Spirit. Okay, basahin natin. Spirit muna tayo. Tayo. Spirit muna. Oo, kasi doon pa tayo nakabisa Sa na Spirit sa... ka, okay. Ay, Oo. iba na lang. Acts Holy 10. Ghost. Muna yung Holy Ghost na Sa yung... 40. 45. 45 na. Hindi, 44. Tayo na. Acts 10:44. Sige, palibasa, Pastor. Holy Ghost din sa English ba? Holy Ghost, ano? Okay, Holy Ghost. So, bakit Holy Ghost ang ginamit? Kasi, writing later. Pero, nung time na yon, So balik muna tayo, Pastor, sa ano, doon sa Pentecost. Anong ginamit to? Holy Spirit o Holy Ghost? Holy Ghost na, kasi dahil sa writer. Ibig sabihin, ang writer nagsusulat, naiintindihan niya na po yung Holy Spirit. Okay, sige, atras natin para hindi Oo, tayo. atas muna tayo. Atas muna tayo. Ito muna intindihan natin kung bakit ito sinulat ng Pastor. B1. Sabi ni Kristus, John 17, ang Ama ay sa akin. Okay? So, sino yung Amang sa akin? Yun ang Holy Spirit. Yun ang certain spirit na pinag-usapan natin,
vector spirit become certain spirit na tumahan sa Old Testament, tumahan din kay Kristo. Pero yung pagtahan kay Kristo, permanent. Indwelling. Tama? So, doon lang naman kay Kristo nangyari yung permanent indwelling, hindi tulad sa Old Testament. Pinalihan ko lang. Outdwelling lang ang Old Testament, tumatahan din, pero hindi permanent. Yung nangyari kay Kristo, pagtahan ng Spiritong yan, permanent. So, nung nagkaroon ng permanent, Pastor, naging become one. So, nung nanahan ng Espiritu ng Diyos sa Ama, kay Kristo, ang tawag pa, Holy Spirit. Wala pang Holy Ghost. Bakit? Hindi pa si Kristo namamatay eh. Pero ang layunin ng Diyos, bakit kailangan niya si Kristo, sabi ni Pastor kanina, tatahan siya sa maraming Tama po. tama, laman, ibig sabihin tao. Hindi magagawa ng Diyos manahan ng permanent kung walang gagamitin. At yun si Kristo. Kasi ang question ko si Pastor, ano? Sige. Yung Holy Ghost, tama po ba? Ang Holy Ghost. O, ang gusto ko malinawan doon, paano nanahan yung Holy Spirit? Paano rin nanahan yung Spirit ni Jesus na naging one sila? Okay. Ngayon kung gagamit tayo sa Holy Ghost, doon agad sa mga binibigay mong verses. So, hindi natin mabigyan clarification kung saan nakapasok yung... Panimula. Sabi ko nga, as believers na ako ngayon, present tense tayo. Ah, Kasi di ba, explain nga natin ito sa ano, no? yes. So, paano masabi na nanahan sa akin ngayon ang Holy Spirit? Yung all muna tayo, yung Holy Spirit, yung Father na tinutukoy natin. Yes. Ngayon, ang gusto lang ma-identify, kanina kasi, papasok na tayo sa Book of Acts, ang ginamit ng Holy Ghost na. Holy Ghost na. Kasi Okay. sabi ko kanina, Kaya nga ngayon, believers ako ngayon, anong una pumasok sa akin? ang pumasok na sa iyo ngayon, kung may natanggap ka So, ngayon, automatically nun, Holy Ghost na siya. so Pagkasama na yung Father at saka ano. correct. So wala na yung past. Yes. Kasi nandun na kay Jesus. Hindi, meron pa rin past. Pero, ito yung papaliwanag ko. Sige po, sige. Ganito tayo eh. Yung old and new. Old and new. Tuloy-tuloy pa rin yung Holy Spirit hanggang ngayon. Oo. Pero Kaya- magkaiba yung may Holy Ghost. For example, tayo ni Kristo. Yung bang mga Pharisees, Sadducees, may Holy Spirit? Meron. Pero anong pagkakaiba sa New Testament? Walang Holy Ghost. Ano yung Holy Ghost? Hindi mismo yun ang Holy Spirit. Kundi yun mismo si Kristo. Na nasa kanya ang Holy Spirit. Ina-address siya. Ginamit siyang Holy Ghost, hindi Holy Spirit kasi nandun na yung Espiritu ng anak. Buhay ng anak. Kasama ng Ama, yung Espiritu ng anak, tama? Nakadeliver. Nang ito ay i-distribute sa tao. Kasi sabi ni Jesus, di ba? Yan muna kayo. Aalis Sabi ng ako. Ama ang aking espiritu. Yes. So anong portion na ginamit doon? Kasi yung Holy time na yun, Ghost na siya. hindi pwedeng sabihin ni Kristo. Kasi nasa labas pa siya eh. Wala pa siya sa loob ng iglesia. Kaya ang term ni Kristo parang third person yun. Ina-address niya siya. Mukhang hindi siya, di ba? Kasi nasa labas siya eh. Okay. Di ba? Sabi niya, pero susuguin ko rin sa inyo. Ang aking Diba? espiritu. Ang aking espiritu. So paano nangyari? Si Kristo hindi makakapag-distribute niyan ng anointing. Pastor, anointing. Nang hindi kasama ang Ama. Kumbaga, yung Kasi pagtanggap, siya yung omnipresent. yung pagtanggap ng believers ngayon yan, portion by portion. Yes, sa salita. Hindi yung bultuhan. Kaya nga gusto kong ma-specify ng pastor, yung present ngayon na pinag-usapan natin, believers ako ngayon, naniniwala ko ngayon. Ang gusto ko lang ma-clear kung kailan sa akin pumasok yung Holy Spirit. Okay. Ngayon kasi, mayroon tayong inaabangan na pinapangako nga itong Holy Spirit na naging one. So kailan po siya naman yon? Yung nga, yung una, pangako Joel, Ayun. ang Kaya- katuparan Pentecost. So pag nanampalataya ako ngayon, which is may Holy Spirit ako, right? Yes. Tama po yun. Amen. Hindi po, hindi. Okay, tama ba, Lord? Pastor, Hindi pa? maintindihan ka sa termino mo kasi yun ang abot. Oo. Ephesians Ephesians 1. O nga, ang termino kasi, naabot mo kasi sa Holy Spirit, yun mismo yung Diyos. Tama. Hindi kasama Hindi po. Kasi, di ba sabi nga niya, may attribute. Yes. O, di ba? May Holy Spirit na isa representan mo sa Father. Ngayon, ang gusto lang ma-target natin,
malinawan lang ako doon sa Holy Ghost kasi naging-isa na nga yun. Yes. Kasi ang pagkakaalam namin, ayon doon sa amin, mananampalataya din, which is isa lang siya. Kaya kung tuturo kami kasi ng bagong doctrine na isa pala yun, hindi pala yung dalawa, there is something wrong yun sa church namin. Kasi siyempre, Oo, hindi kaya nila alam nga yun. gusto natin malinaw. Ngayon, as a present age tayo, believers ako ngayon. Yes. Okay? So, na pinakikita nating verses na mayroon talagang binaba na Holy Spirit doon sa Pentecost. Yes. So ngayon sumampalataya na ako, okay. So, kailan nagsimula pumasok sa akin yung Holy Spirit mo na? Kaya, uunahin ko ulit, babalikan ko para at least masundan mo. Okay. Ang ginawa ng Diyos una, di ba Old Testament, tumataan siya. Pero, temporal. Temporal nga po. Temporal. Malinaw na sa atin yun. Pero gusto pala ng Diyos, tumataan pala siya sa tao ng permanent. Kaso Okay. hindi niya magagawa kasi kailangan meron siyang gamitin. So, ang ginamit niya, si Kristo. So yun na nga, yun So, siguro. punta muna tayo kay Kristo. Oo. Sabi ko na kanina, Matthew 3. Bubukas ang langit, pagtahong ng Espiritu sa Kanya, yun yung Ama, na Holy Spirit, nakipag-isa sa Kanyang Spirit. Okay. So, yung Ama nanahan sa Kanyang anak, naging isa. Okay? Okay na? Okay. Nung si Kristo'y namatay, at pagkabuhay na muli, magkasama pa sila. Yes. Kahit sabi ng Ama, ng anak, ang Ama at hindi ako iiwan ng Ama, at ako hindi rin ako iiwan ng Ama, ako hindi rin ako ilalayo sa Ama. So magkasama na sila. Yes. Ngayon, kailan papasok ang Holy Ghost? Pag akyat ni Kristo sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Okay. Ay yung pag-upo, pinaliwanag ko na yun, di ba? Sige. Hindi yung literal na pag-upo. Opo, Ibig opo. sabihin yung posisyon ng posisyon ng kalagayan ng Diyos yun. Yung He was sitting in the right hand of the Father. Anong gagawin ni Kristo sa kalagayan ng anyo ng Diyos? Basahin natin, Brad. Okay, ano na? Acts 2:33. Ito nga, sinasagot natin. Okay. Acts 2:33, basahin mo, Pastor. Diyan nagsimula ibaba ang Holy Ghost. Na yung Holy Ghost, combined Father, Acts 2:33. oo, yan ang Holy Ghost. Therefore, being by the right hand of God exalted, and Uh-huh. having received the Father the promise of the Holy Ghost, He has shed for this which you now see and hear. He shed. Sino yung nag-shed? Si Kristo. Sa kapahintulutan ng kanyang Ama. Bakit? Bakit si Kristo pinahintulutan ng Ama na i-distribute yan? So sa madaling salita, Pastor, ganito na lang. Mas madali siguro. Sa akin lang Ah, kung sige. tama. Nang sumampalataya tayo kay Jesus Christ, nang tinanggap ko siya sa buhay ko, nandun na siya, package na siya. Tinignan Di mo ba? rin yung Ama. Ang process, ang gusto mo malaman yung process. Yung process Kasi ganito. gusto natin malinaw na nandun talaga yung dalawa. Yes, bago Kasama. kasi manahan muna sa inyo, ang pinapaintindi ko. Basta bago muna manahan sa iyo, pinapaintindi ko, dapat maintindihan mo muna ito. Kasi hindi agad pagtahan. Kailangan mapaliwanagan muna ano yung Holy Ghost. Kailan nagsimula? Yun hindi na direct natin. Acts 2:38. When He was sitting on the right hand of the Father, yun ang hudyat ng pagbigay ni Kristo ng Holy Ghost. Okay. Acts 2:33. So, nangyari yun, Pentecost. Acts 2. Okay. So doon sa Acts chapter 2, ang i-deliberate na ron, Holy Ghost na, hindi po Holy Spirit. Holy Ghost na. Ang tanong pa sa halimbawa ako, paano natin nakuha ang Holy Ghost sa panahon ngayon? Saan natin makukuha ang Holy Ghost ngayon? Parang ganun. Ephesians Okay, chapter 1. so ngayon, ang Holy Ghost kasi, Pastor, nasa Word. Yun. Word yan. 1:30 ng episode. 113. Yes. Yung- Di ba, John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. So sa madaling explanation, para mas madali siya ituro. Ang Diyos. Once na mananampalataya ka sa Panginoong Isus, which sabi mo nga kanina, di ba? Yung word siya. Yes. So pag tinanggap mo na yon, nasa iyo na yun. Tama. Yes. Kung tama yung Madaling- mensahe. Yun nga po. Kasi hindi kasi lahat ng mensahe, tama eh. Oo. Kasi ang gusto ko lang may provide, Yes. kung paano, kasi sabihin natin dalawang portion siya. Mm. Ating titignan, di ba? Yung Holy Spirit, yung Old, Yes. and then makikita natin si Jesus meron ding Spirit. Yes. So ngayon, sa word ng Holy Ghost, which nag-join na siya. Yes. Ngayon, ang question doon, para ang explanation kasi doon, yung malinaw at madaling maintindihan Maintindihan. kung paano agad sila nagsama yung Oo, dalawa. ito nga. Basta ito muna, Papasok ang maliwanag word. to. Basta maliwanag, Pastor, walang Oo. problema. Kung kailan mo matatanggap, basta importante, alam mo ito. Na ang ibig sabihin ng Holy Ghost, combine ng Father and Spirit. Yes, yes. Oo. Okay, maliwanag na yun. At ito ngayong Holy Ghost ang ibinibigay ngayon sa New Testament. Yun nga po. Okay, paano? Ephesians chapter 1. Verse Basahin mo ang 13. verse. Ito na. Ephesians 1,
verse 13. 14. Yan list lang. Ephesians 1. Magkakaiba siya dyan kasi ang Ephesians Ephesians 1:13 spirit lang, hindi siya Holy Ghost. 13. That 10. In whom he also trusted after that he heard the word of truth, Mhm. the gospel of your salvation. Mhm. In whom also after that ye believed, ye Were were sealed with the Holy Spirit of promise. Mhm. So, Holy Spirit ang tinuturo dito. Yes, Holy Spirit of promise. Yan yung, Hindi Holy Ghost. yun yung nasa Old Testament, di ba? Opo. So that is the Spirit of God. Pero, ang Espiritu ng Diyos, kasama yung anak. Yan ang anointing. Ano? Kaya nga po, yung ang gusto kasi natin madaling ma-explain, which is paano sila madaling i-explain sa tao na nagsama na yung dalawa na yun. Kaya nga, magkasama na sila. Ibig sabihin, panahon ni Pablo yan, malayo ng panahon ni Pablo eh. Kaysa sa Pentecost eh. Sige. Kasi sa amin, doon dati sa aking pinanggalingan, malalaman mo na ang Holy Spirit nasa iyo once na ikaw ay nagtataas. Speaking tongues. Speaking in tongues. Parang yun yung nahagip ko yung tanong niya. Kasi tanong ko rin yung gusto niyong malaman. Kasi paano ko malalaman na ang Holy Spirit ay tinanggap ko na? Before, alam kong tinanggap kasi nagtatangs ako. Yun na po ba yung confirmation na nasa akin na Nanginginig yung yan. Holy Spirit? Maraming Umiiyak. maraming evidence ng Holy Spirit, hindi lang siya tongues. Okay. Marami lang po. Isa rin yan. Panahon ng Pentecost nangyari. Hindi Pero po sa panahon na po natin ngayon. Current, ngayon. kahit ngayon, pwede ka mag-tongues, Opo. pwedeng hindi naman. Ah, Pero pwede naman sa ibang bagay. Namin. Word. so yung Holy Spirit po ba parang halimbawa, tinanggap, mananampalataya na ako sa end time. So andito na yung Holy Spirit. O hihingin ko pa siya. So, ganito ang process, no? Ganito, yung Holy Spirit. Pares na sa Sige, para at least i-clear natin ang gusto. Basta Sa New Testament tayo. Alalahanan eh. Sige, ano muna ito? Okay, sige lang. Sa umpisa, kapag bababaan ka ng Espiritu Santo, hindi naman agad-agad sealing. Hindi agad sealing ang ating matatanggap. Uunahan ka muna ng Diyos ng kanyang, sa New Testament, ng kanyang earnest. Hindi, yung Holy Spirit, muna, Holy Spirit, Promise. i-define natin yung Holy Spirit, Holy Ghost, di ba? Holy Spirit muna. Holy Spirit. Ang Holy Spirit, kaya dinidefine natin Holy Spirit, Holy Ghost. Ang una, pastor, bago ka maselyuhan, pupuntahan ka muna ng Espiritu Santo. That is outdwelling. Pag outdwelling, wala pa ang Holy Ghost doon. Wala pa yung magsisil. Ang outwilling, pwede ka mag-tongues. Pwede. So, kahit believers ka na pala, ibig sabihin, mayroon ka ng Holy Spirit. Kaya nga, sabi ng propeta namin, kahit meron ka nito, pwede ka ma-impyerno. Oo. Tama ba, pastor? Mga Sa term ni Kasi Barbanan, yung na-receive, sa term ni Barbanan, nabautismo natin. Sa mga tuwid ng tao, may Holy Spirit na. Hindi lahat. Kaya Yun nga, lang. kung isang believers na ako, ibig sabihin, ay Yung partial. Pwedeng na-receive ka, pastor. Ang na-receive mo, Holy Spirit. Partial. Hindi, napapag-usapan natin ito ha. Dahil Sige sigurado po, tayo. kasi Kasi nasagot na nilinaw kita. lang namin. Pwedeng, Kami talaga, nilinaw. pwede nga natanggap ng Holy Spirit pa lang. So to be follow yung Holy Ghost. Kasi ang Holy Ghost, si Kristo yun. Holy Spirit, nakasama ni Kristo. That's anointing. Ayun Tama. siguro ang malinaw na explanation na yung Okay. Holy Ghost, which is Jesus Ngayon, Christ. yung pinasa mo kanina, ganito magsisimula yung process na no? Na sabi, after you heard, Yeah. di ba? The word of Wala mong truth. tuturo, hindi mo malalaman. And then, ang kasunod, believe. Believe. Oh. Ang pangatlo, seed. So pag selyo na ang pinag-uusapan, pastor, Sa loob na yun. ibig Spirit sabihin, itong outdwelling Holy Spirit na nasa labas, pumapasok din sa'yo, pero hindi pa selyo. Pag nag-believe ka, papasok yun sa'yo. Pwede. Inheritance. Papasok sa'yo na magiging selyo. Pag sinabing selyo, seal, Yeah, sir. ibig sabihin, kung Pag-aari ka ng Diyos. may espiritu ka ng Diyos, kasama ng kay Kristo. Espiritu ni Kristo. Dito, Yan ang sabi niya, bubukal ng tubig ng buhay sa'yo. Yes. Talataan natin. So yun ang anointing. Nasa ngayon, tinahanan ka ng Espiritu ng Diyos, ng Ama, pero ang kagandahan, pastor, isinama na ang Espiritu ni Kristo sa iyo.
bilang Senyor. So, ibig sabihin, ito yung talagang permanent. Hindi kasi, tumahan na sa sayo eh. Pero gusto niya mag-permanent. Hindi pwede. Kailangan may Espiritu ni Kristo. Mayroong anointing. Itong anointing na ito ang magiging tatak ng pastor. Yan ang token. Na kapag nangyari, nasa iyo ngayon yan, siya ang tutulong sa iyo sa lahat ng bagay. Sabi ng Bible. Sabi ni Pablo. Magpapaalala ng Siya lahat ang ng tuturo katotohanan. siya ang magtuturo sa iyo, pastor. Ang Siya lahat ang ng bagay. lahat na magtuturo sa lahat ng mga bagay. Ang tanong, So anong pinakapalatandaan ng pastor na yung token na sa atin ah? Ngayon. ngayon kasi, ang ano namin dyan, ang pahid ng function sa isang believers. Iba-iba yan ang paliwanag. Pero sa amin, yan ang kalagayan ng master key ng pagkabirihan. You are walking in the light. Like, Kasi kung nasa iyo si Kristo, hindi ka titigil, lalakad ka niya hindi ka titig. hanggang makarating ka. Ngayon, ito pastor, ang Pharisee, Sadducees, may Espiritu ng Diyos, wala. Meron. Pero ang tanong, lumakad ba sila? Hindi. Kaya nga po siguro, Punta tayo sa denomination, pastor. Pinanggalingan natin. Ito denomination ha. Denomination sa bato. Yung pag-denomination, katulad sinasabi ni Brother Anjo, denomination, narinig. Ito mo, nagbabago buhay nila. Banal din, talo pa nga tayo minsan sa kapanalan eh. Talo pa tayo minsan. Pero hindi nangangahulugan, may sendo sila. Pero tanong, may espiritu ba sila ng Diyos? Meron! kaya nga ang madaling explanation, ito na yung sa Pentecost na. Yung nung araw ng Pagbuhos Pentecost, ng- yun na yun. yung pagbuhos ng araw ng Pentecost, pastor, Kay Christ na yun. yung pagbuhos ng araw ng Pentecost, nagaganap yung the receiving of the Holy Ghost. Holy Ghost na yan. Ngayon, ito pastor ha, itong tunay na iglesia na may Holy Ghost, ito naman ang bulaang iglesia. May espiritu ba yan? May espiritu din. Pero anong kakaibahan? Wala silang, Outweighing lang. walang anointing ng Spirit of Christ. So ano mangyari sa kanila? Parehas din eh. Pero pag nagtapat, parehas eh. Mababa din ang buklan na. Babae sa kanila. Tama, pastor? May holiness din sa kanila. Pero makikita mo yung pagkakaiba? Makikita mo. Kasi saan? Sa word. Pagdating sa word. Or the truth. Sa attitude, Sa attitude. bibirahin Kakaiba yung yun. isa. Kasi ito pastor, ang kakaiba. Ito, hindi natin minamasama, ano? Alam mo ba yung tao tumanggap ng Espiritu ng Diyos? Kulang. At kadalasan, pastor, yung tumanggap ng Holy Spirit, yung Spirit, anointing ng Holy Spirit, no, yung sinasabi natin, Espiritu lang ng Diyos, wala Espiritu ni Kristo. Wala yung pag-ibig. Pop up yan, sabi ni Pablo. Nakatang yung sura ng Parseo, may Espiritu ng Diyos yun. Pero ano yung Walang humility. Walang humility. Kasi kung si Kristo na sa atin, yung Espiritu na yan ang itutulak ka pababa. Amen. Mag-humble down ka. And that is the Holy Ghost. Kaya hindi wala sa definition ng Holy Spirit ang Holy Ghost kasi hindi mo sila pwedeng pagsamahin. Bagamat magkasama sila. Kapag sinabing interchangeably yan eh. Pag sinabi mo Holy Ghost, may Espiritu ng Diyos yan. At the same time, nandun din ang Espiritu ni Kristo. Magkaisa yan. Isang Espiritu lang. 1 Corinthians 6:17, kung ang sino man nakipag-isa sa Espiritu ng Diyos, ay kaisang Espiritu. So kahit na marami tayong magsalo-salo, iisa pa rin. Yun yung sabi ni Sir Nan, parang dagat. Pastor, mayroon sinabi si Pablo, di ba lahat tayo isang espiritu ng ininom? Yes. Yung Holy Spirit. Oo, Holy Spirit. Pagdating kay Ang Kristo kakaibahan na- ng ang kakaibahan lang natin sa Iglesia ng Diyos, sa True Church of God, Holy Ghost. Yung Holy Ghost, merong kasama certain si Kristo. human spirit. Ayan si Kristo. Kaya mas madali. Yeah. Okay, so yung Holy Ghost na yan, human spirit, itong Holy Ghost na ito itong anointing ng Diyos na yan ang tinatawag ni Pablo sa Hebrews 1:3. The express image of the brightness and express image of His person. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin kalagayan ng Diyos yan. Si Kristo sa langit may kalagayan ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan siya na yung Diyos. Pag sa aktong pagsamba natin, hindi ka kay Kristo sumasamba. Bagamat yung Diyos na kay Kristo, direkta pa rin tayo sa Diyos. Hindi ka babangga kay Kristo. Hindi ka mapapago kay Kristo. Tatagos ka pa rin doon sa Ama ni Kristo. Kahit na si Kristo nakikita mo nasa anyo ng Diyos. Kasi bakit si Kristo? Kasi hindi mo pwedeng hiwalay eh. Kaya sa mga
mga panalita ni Pablo, pag binabanggit niya ang Diyos, kasama si Kristo, tama? Pero pag mag-pray ka pala kay Kristo, didiretso na sa Father. Oo. Diretso ka sa Father, bababaksak ka lang sa pangalan ni Kristo. Kasi bakit sa pangalan ni So, paano Kristo? gamitin natin yung word? Panginoong Isus, ako po'y lumalapit sa iyo. Pwede rin ganun. Kahit pag sinabi mo, nauna yung Panginoon Sus, Oo. ganyan, di ba? Ang nasa isip mo, si Kristo ba yun? Hindi. Hindi, Father. Yung Ama. So, hindi ka magkakamali sa pagtawag, hindi ka Basta mauulog yung sa... mindset mo, At Father ang direct siya. Hindi, pag, Basta yung word Yes. language is tama. Pag ang isip mo, sino ba yung totoong Diyos? Sino ang Ama? Si Kristo, Diyos din sa Kasi kalagayan. si Father, Jesus. Nasaan yung siya ng Diyos? Pastor, Ginawa siya, kinusangkapan. meron sinabi si Mateo, kung saan dalawa tatlo nagtipon sa pangalan na yan, nandun siya. Actually, kung siya, pati yung ama nandun. Yes. Hindi naman sila naghiwalay eh. So, itong espiritu ito, itong bigamuan, Pastor. Nandun sila sa Ang world. unang nangyari kay Kristo, sumunod na nangyari sa Iglesia. Okay na. So, yung term na Holy Ghost, interchangeably, pwedeng tawagin Holy Spirit, pwedeng tawagin Eh, yung Ghost. magtayos ng New Testament, yun yung sa Pentecost. The Holy Ghost yan. siya. Holy Ghost. Holy Ghost yan. Tapos yung sa all, which ito na pa yung nasabi natin na pansamantala lang, outdwelling niya sa amin. Outdwelling. At least ngayon, indwelling na. Yes. Okay. Sagutin ko lang, Brother Ansel, bilang panghuli ko mo. May tanong ko kanina, nakalimutan ko yung tanong mo eh. Paano kung halimbawa may tayo, ikaw, believers, tumanggap ka na. Magandang tanong din yun eh. Tapos, nakatanggap ka ng Holy Spirit. Nagkasala. Tama ba? Tapos nagkasala. Ang ginamit natin, Hebrews chapter 6:4 ba yan? Mananahan pa ba o mananatili pa ba yung mercy? Yan, maganda yan. Gusto ko, sagutin lang yun. Dito na ako. Pasagutin ko lang yun. Magdagdag ako mamaya, pero hindi nakalive. Visit, tapos Ayaw makita doon. Sabi niya, Ang sagot natin dyan, Pastor, Pastor, ang sagot natin dyan. Kung genuine na tayo ay naka-receive ng Holy Ghost, dito sa tayo, kasi nagkakaintindihan na tayo dyan eh. Genuine na nakatanggap tayo ng Holy Ghost, ibig sabihin, sealed. Meron ka ng tinatawag na eternal security. Ano ibig sabihin ng eternal security, CJ? Ha? Ikaw muna. Ano? Huwag ka matakot magkamali. Okay lang magkamali. Okay lang naman eh. Kayo ka. Always Biriyan, always name. Always prayer, always say. Sige. Nawawala ba? Hindi. Nawawala? Hindi. Siya kinakausap. Okay. CJ. Holy Ghost. Yung Wala po. nawawala. Nawawala din sa'yo. Patrick. Nawawala, hindi. Ikaw, nasa iyo ka na, kasala ka. Yung bang yung Holy Ghost na nasa iyo, Holy Spirit na nasa iyo, alis ba yun? Ha? Hindi, bakit? Kasala ka eh. Pastor, Di ba sabi ng Bible, ang nagpapahiwalay sa atin, sa Diyos, ay ang kasalanan. kasalanan. Sabi sa Isaiah yun eh. Talaga hindi siya titira siya. Ano, Patrick? Ililis. Diretso. Dali, tumatak na yung oras natin. Di ba? Nawawala, hindi. Diretso na. Oo lang naman, hindi yan eh. Yes, sir. Nawawala o hindi? Oo, hindi. Ha? Not George. Nawawala kasi. Yung eternal life, nawawala. 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 Yung Holy Spirit, kung kasala. Nawawala. Basta. Tiga, mamaya. Pero hindi ako nakalive. Hindi nawawala siya. Tutulog sa live. Dati, Apostol. Dagdag lang ako. Nawawala, hindi. Anong question? Kung ikaw ay believers na ngayon, Okay. nakatanggap ka ng Holy Ghost, Holy Spirit, Tapos, nagkasala nagkasala. yung tao, nawawala o hindi? Naging-grip lang yun, Pastor. Hindi nawawala. Hindi. Hindi nawawala yun sa'yo. Kasi- Paano? Paano yung ma-restore ako? Store. Paano kung nagkasala ulit? Nagkasala. Ulit yung kasalanan. Mananahan pa kayo Holy Spirit. Mayroon pa naman sa huling ano eh. May reserve pa Doon naman, mayroon tayong natawag May dulo pa. Mayroon pa doon. May grace, may grace. May grace, may grace. Ito pastor, sabi doon sa 1 John 2, kung sino nagkasala, may tagapamagitan tayo sa Ama. Kasi may sin Kasi sa meron Pastor. pa. Ang tanong natin doon, Pastor, kung nawawala ba o hindi? Nawawala yan eh. Kung nawawala ba o hindi? Sa'yo, Pastor, nawawala ba o hindi? Wala kung halimbawa, Nawawala. yung Nawawala. Yung Brother grace, Magellan.
Yung grace, Wala. hindi mo Eternal yan eh. Okay. Ang sabi ng prophet, you are secured. Hindi. Kaya lang paliwanag ko mamaya. Kasi kung sinabi ko hindi, bakit hindi? Ganun Oo, ang paliwanag tama. ko. Oo, kailangan ipaliwanag. Okay. Papaliwanag ko muna bago ako bababa. Natural. Ako ang tanongin nyo. Ako ba naniniwala? Nawawala? Hindi. Yes. Nawala ba? Hindi. Nawawala. Hindi. Or na lang. Babaho naman. Hindi. Tama naman sagot ko. Hindi Tama ako naman. bibiro. Nawawala Kasi- tsaka hindi. Bumabalik. Ang tanong doon, alin yung nawawala? Alin yung hindi? May dagdag bawas. Okay. Halimbawa, ito tayo. May process kasi. Diba? Di mo alam ang Ito dulo. tayo yung church. Body. Pastor, Church yung body. binabasihan dyan eh. Anong sabi Brother Magellan? Kapag ikaw kabilang sa iglesia, bago ka hindi to, ang member sa church, hindi member. Hindi yung binautismo ka tapos bautismado ka na, Anak. inilista ka sa listahan. Yes. Every joint First supply it. Corinthians chapter 12 ba yun? At kapag ikaw ay nakainom ng Espiritu, 12-13. yung term, pasahin natin. 12-13. One Spirit. 12, pasahin natin. Konti na lang ako, Pastor. Sinasagot ko lang yung ano. Ayos ba kayo, Pastor? Ayos. Oo, 2 o'clock. Okay lang, Pastor. Okay lang, tuloy mo lang. Sige. Tapos pagdating mo ng pag isang minuto lang, bigyan mo sa akin. Tapos sabay pa Para tayo. perfecto. Patay ng camera. Hindi na ako magpakamera. Ay hindi, nalagyan na lang po ng blank. Isang minuto lang eh. Baka Yung masilip ako eh. Hindi Second ba yun? Second o first Hindi Corinthians? naman naka-live yan, may record yun. Second, kuya. First, second, chapter 12, 4. 1 Corinthians, chapter 12. Yung nakainom, 1 Corinthians 12-13. 12, 13. Pinainom ng isang Espiritu. Yun. 12:13. For by one Spirit are we all baptized unto one body, Hindi ko pa natin na... whether we be Jews or Gentiles. We are one of three and have been all made to drink into one Spirit. Yan, malinaw yan. So sabi, ang binibilang lang daw sa loob ng church, sa loob na, iba, iniligay ka bilang church. Ibig sabihin, nakainom ka. At yung Espiritu na yun na nainom natin, yun ang Holy Ghost. Hindi ng Holy Spirit. Nandito natin? Kade Anjo, nasundan mo? Okay. Ang sagot ko, nawawala at saka hindi. Okay. Parehas kami sa sagot. Si Kristo nung pinako, si Kristo nakatanggap, di ba? At yung natanggap niya, selyo yun. Oo. Siya ang unang may selyo eh. Ikamuhan. So, si Kristo ba? Umiwalay sa cross. Si Kristo ba ay nung inilagay sa kanyang kasalanan, wala, bagmat hindi siya nagkasala, pero inilagay sa kanya yung kasalanan para siya mamatay. Kasi hindi siya mamamatay kung hindi ilalagay yung kasalanan. Kahit palu-paluin pa siya, kahit anong gulpe ang ginawa kay Kristo, hanggat hindi ipinatong sa kanya yung kasalanan, hindi siya mamamatay. Tama ba yun? Mahihirapan lang na mahihirapan si Kristo. Yung hataw sa kanya, nasasaktan siya doon. Pero hanggat hindi siya nilalagay yung kasalanan, hindi siya iiwanan ng Espiritu. Diba? Ano? Nung pinako si Kristo, sumigaw siya, di ba? Ibuhay pa siya nun eh. Ama! Ama! Bakit mo ako pinabayaan? Tama ba? And he gave up the ghost. Okay, andun ang sagot. Yung sagot dyan, parehas lang sa atin. Kung believers ka. Yung si Kristo sumigaw, Eli, Eli, lama sabachthani! My God, why thou hast forsaken me? Bakit mo ako iniwan? Tanong, iniwan o hindi? Iniwan. No? Nilagay yung kasalanan. Kung tayo believers din, nung nagkasala, iniwan ka hindi? Binura pa nga ba dito? Iniwan ka. Ngayon, ano yung umalis kay Kristo? Espiritu ba ng Diyos? Anointing. Anointing, may Espiritu ng Diyos yun. Ang umalis kay Kristo, yung presensya. Kaya anointing siya. Yung presensya ng Diyos ang umalis Sa atin. kay Kristo at saka sa atin. Nung nangyari kay Kristo,
Ang umalis sa kanya, yung presensya, yung Holy Spirit nandun. Doon sa espiritu niya. Hindi aalis kay Kristo yun. Ano pinakakaiba sa Sealed Spirit? yun. Pinaka siya sa Kaya, ang sinasabi natin, once you are sealed as a believer, ikaw ay naselyuhan, meron kang eternal security. Ngayon, kung meron na tayong selyo at garantisado na ang iyong kaligtasan, whether ano mangyari sa iyo, ligtas ka. Pero, sa tuwing tayo may Holy Spirit, may sealed ng Holy Ghost. Holy Spirit, Holy Ghost, may selyo tayo niyan. Once na magkaroon tayo ng kasalanan sa Diyos, lalayasan ka ng presensya. Alam mo ba, kahit na may espiritu ka, pag inalisan ka ng presensya ng Diyos, parang ang dry, parang tuyong-tuyo. Si Judas. Tama? Si Judas, si Harry. Pero nasa iyo yung Holy Spirit, hindi aalis yun. Aalis lang yun kasama ng iyong kaluluwa, ay ng iyong espiritu, kasama ng iyong kaluluwa, lalabas sa katawan nito. Pagpatay na. Doon lang aalis yun. Pero pwede pong bumalik yung ano. Yung presensya, anointing. Pwede. Kung mag-repent, yung tao. patuloy siya sa Ang lukod, lakad ulit. kabanalan. Eh, ang tanong, meron bang believers na repent, balik. Repent, Hindi naman balik. pwede yan. Repent, balik. Kasalanan. Meron. Meron. Nakakasira. Meron. Meron ba si Pablo case na ganyan? Meron. Anong sabi ni Pablo? Sabi niya sa, Romans 8. hindi, Corinto 5, mabigat yun. Yung Na ibigay. kinasama niya yung stepmother niya. 5. Ano ba yan? At sabi ganun, di ba, nagkaroon siya ng deliverance, di ba? Ibigay Ang ganun tao, ang ganun kapatid, bigay kay Satanas. So nung binigay ka kay Satanas, talagang, ano siya, hirap siya. Lubog-lubog siya talaga, hindi walang kumakamay sa ano. Hindi ka tinatratong kapatid, hindi ang treatment sa'yo, hindi kapatid. Tinatrato kang unbeliever ka. Ano ba ginagawa sa unbeliever? Excommunicated. Hindi ganun ang, iba ang, pag diniliver kay Satanas, hindi ganun ang trato. Tinuturing kang sinners ka. Sabi ni Pablo, ito yung Turing mo silang katulad ng di mananakit. Ano ginagawa natin sa mga hindi naman natin? Sisihan mo pa rin. Sa loob ng church, pag mayroong unbeliever, tinasabi, uy, unbeliever ka labas. Wala. Pwede yun, ganun. I-welcome mo nga eh. Kaya nga, ginagawa siyang parang inaalagaan siya, ginagawa. Hindi yan ang treatment as kapatid para sa iyo. Ang kapatid, iba yun. Okay, so, ngayon, meron pa isa sinabi si Pablo. Sabi, kung nananatili siya sa pagkakasala, ang sabi ni Pablo, kung kesa siya ay mamusog sa Panginoon, mabuti siyang pauwi na ng maaga. Ibig sabihin, Pastor, nakakatakot sa isang banda, ang isang taong may bautismo ng Espiritu Santo, and then they are practicing wickedness. Bakit? May anointing nasa loob niya. At yung anointing Diyos, kasama pa si Kristo, and then, gagawa siya ng mga bagay na hindi nararapat o grievances. Ibig sabihin, aalis yung presensya, pero nandun yung Espiritu. Para hindi magkasala ng pamumusong yung Espiritu, ang gagawin ng Diyos, bibigay siya kay Satanas upang ang kanyang laman ay sirain hanggang sa umimlay. Pero, ang kanyang Espiritu ay uuwi sa Panginoon at mamamahinga. Tama? Ngayon, sa reward naman, kung dating sa reward, siyempre, umuwi siya ng hindi maganda. Alam mo ang isang kapatid na, kung may ganyan tayo, may isang kapatid na nauwi ng maaga at hindi perfect ang kanyang salvation, hindi perfect, no, hindi virtue. Ibig sabihin, ligtas nga siyang problema, ganun-ganon siya. Sir, pa-explain mo nga yung heart ni David sa sabi niya. Iba pastor yung panahon ni David sa panahon ng New Testament. Ang panahon ni David, ang naranasan niya